Good morning, good morning, good morning. May nagtanong po sa akin, ano raw ba yung two-phase pre-trib rapture view? Two-phase pre-trib rapture view. At bakit ito biblical at bakit ito ang katotohanan? First, papaliwanag ko muna, bakit tinawag ba siyang two-phase pre-trib rapture view? Simple lang po yan. Ito po yung pinapangaral ko po sa inyo. Wala pong kaibahan. Bininyagan lang ng pangalan, no? Two-phase kasi it concerns us believers. First, kukunin tayo to be with the Lord forever and ever. And then, sa kanyang second coming, tayo ay babalik kasama po niya. Ayun po yun. Sa rapture, tayo po ay kanyang dadagitin at makikita po natin ang mukha ng Panginoong Jesus for the very first time. Kung ano yung itsura niya dito sa lupa nung kanyang kapanahunan, nung nabuhay siya. Kung ano yung itsura niya dito, isang Hudyo. Ayan ang makikita natin, kaya lang glorified na. No? At yan po ang, yes, for the very first time, we will going to meet Him sa araw ng rapture. No? Yun yung pagdagit sa atin. Ngayon, yung susunod na phase, ito yung babalik ang Panginoong Jesus after the tribulation, after ng 7-year period, at nasa likod po niya tayo. Tayo po yun, yung mga dinagit niya, kasama niyang babalik sa kanyang muling pagparito para maghari ng 1,000 years sa Jerusalem, ang kapital. Maghaharian niya ang buong mundo ng buong 1,000 years. Kaya nga po ikinulong si Satan during that time at wala po talagang panlilin lang na na magagawa ang demonyo during that time, no? So, ayan po ibig sabihin po nun. May pangalan lang po na two-phase pre-trib rapture. Pero pre-trib pa rin po siya, no? At pinapakita lang po dito na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at hindi niya hinayaan na mag-undergo tayo nung alam niya na mangyayari sa mundo. Tandaan niyo nung nandito si Jesus sa mundo, sinasabi niya ang tungkol sa hour of trial. May binabanggit siyang ganyan. Yung hour of trial na yan po yung wrath of God na magaganap sa buong 7 years pagkatapos ng rapture. Take note, pagkatapos ng rapture. Kaya regardless na kung ano yung nakikita ninyo ngayon sa Middle East, no? Rest assured, we believers of the Lord Jesus Christ, hindi natin ma-experience yung 7 years of tribulation, no? Dahil ang Panginoong Hesukristo ay tapat sa kanyang pangako, I will go and prepare a place for you. Diba? Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Nalulungkot lang po ako, merong isang salin ng Biblia na ginawa niya, in my Father's house, are many rooms. Nilimit naman niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ni Hesukristo, nilimit niya. Pag sinabi ni Jesus na ito ay mansions, bawat isang believer ay may mansion, walang imposible sa kanya. Bawat isa po sa atin may mansion sa heaven. Okay? So, yes, ayun po ang sabi ng Biblia, yan ang sabi ni Jesus. So, hindi po tayo pwedeng tumagilid dyan. Yan ang sabi ng mahal na Panginoong Hesukristo. Talagang may mansyon ang bawat mananampalataya po niya, no? So, yan, rest assured. Tayo po ay naghihintay na lang po kung kailan tayo dadagitin. Ito po kasi ngayon, nakikita po natin yung escalating process. Lalo po mag-e-escalate ngayon yan. Tandaan po ninyo. At yan po, nakita ko po kanina sa balita. Ang sabi, kapag kayang ceasefire na yan ay talagang alam naman ninyo ay hindi naman po natupad, which is hindi naman po yata talaga natupad, no? Yung ceasefire na yan. Kasi sabi ko nga po sa vlog natin kahapon, yung real peace or yung tinatawag na true peace, kay Jesus lang matatanggap ng mundo. No? Kaya nga tayong mga anak ng Diyos na nandito sa lupa, ang sabi niya ganyan, my peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. Ibig sabihin, nandito tayo sa mundong ito, pero taglay natin ang peace ni Jesus, magkakaroon tayo ng real peace. Tunay na kapayapaan, hindi kayang ipaliwanag ng sanlibutan. Ang sanlibutan maghahanap ng peace, pero false peace. Maghahanap ng security, ngunit false security ang kanilang mahahanap. Fake ang mahahanap nila na security dahil ang totoong seguridad ay na kay Kristo Jesus lang. Okay, so ayan po ang makikita po natin na bawat mananampalataya ay mahal ng Panginoong Hesukristo at hindi niya hahayaan na mapahamak o mag-undergo ng tinatawag na wrath of God.
Okay? So, rest assured as a believer of the Lord Jesus Christ, you really need to be very, very sure sa sarili mo na you are loved. Not because you love Him, but because He loved you and gave Himself for you. Yan po, perfect love. Cast out all fear. Maliwanag po yan, no? At bawat araw namnamin natin ang pangako ng Panginoong Hesukristo, namnamin natin ang katotohanan ng kanyang mga salita. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. So walang ibang daan sa langit maliban kay Jesus. At kung nakilala mo si Jesus, first and foremost, magpasalamat ka. Thank you, Lord. May po ako nakausap na kapatid sa Lord. Ang sabi niya, sa lahat na nangyari sa buhay ko, ang pinasasalamatan ko, nakilala ko si Jesus. Kasi yun ang totoong security. Yun ang totoong seguridad. Alam niyo, meron po tayong namatay na kapatid kay Lord, no? Nakasama namin sa gawain, yung nasabi ko kapon sa inyo. Pero ngayon, meron siyang totoong seguridad. Eternal security na ibinigay ni Jesus sa kanya. And ngayon, we are very sure, hindi dahil sa mabubuting gawa niya, kundi dahil sa ginawa ni Hesukristo, nasa heaven na po siya ngayon. Kasama ni Jesus. No? Nalungkot kami nung nalaman namin, siyempre, bata. First, siyempre yung togetherness, dati na kami ay magkakasama, yung kami ay nagba-Bible study, naabot ng gabi. Pero, knowing na itong kapatid natin kay Lord, nandoon na, ini-enjoy na. May nagsabi pa nga, you beat us with the race, brother. Which is true, nauna na siya eh. Natalo tayo, nauna na siya, di ba? Pero yes, tayo, inihintay naman natin ngayon yung rapture, no? And I declare na dinideclare natin dahil itong katotohanan ng Bible, dinideklara natin yung katotohanan na nakalagay sa Bible na si Jesus darating para sunduin na po tayo anytime soon. Magulo na ang mundong ito. Wala kang seguridad, wala kang kapayapaan na dito ay magmumula. No, no, no. Never, never, never. No? Puro peke, puro huwad ang mga mo dito. Puro hindi totoo. Puro tupperware, no? Yan ang meron dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga po yung Antikristo, siya po ang epitome ng isang peke na maraming nalilinlang, maraming nadideceive dahil sa panlabas na anyo. Kaya ingat sa mga nagtataglay ng mga tao na parang dahil sa magandang anyo niya, kaaya-aya, yes, ganyan. Pero ang totoo, kung wala yan kay Kristo, para yang libingan na sa doob, maraming mga, sabi nga ni Jesus, maraming mga buto ng patay. No? Yan po ang buong katotohanan sa mga nakikita natin sa panlabas na anyo. Pero pagdating ni Hesukristo, matatapos na po ang pagtingin sa mga panlabas dahil all that matters ay ang panloob na nandoon at kinaroroonan ng tunay na righteousness, ang righteousness ni Hesukristo na ibinihi sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Okay, so ngayon, sa umaga pong ito, medyo mag-relax lang po tayo regardless of what is happening around us. Alam naman natin, hindi matatapos yan. No? Hanggang dumating na ang Panginoong Jesus, we have to enjoy life. While here, knowing that the Lord Jesus wants to give us the best, His care, His love, His provision, His abundance. Yes, you will experience that while waiting for the big event called the rapture of the church. We can experience everything. Yung pinangako niya na yung siksik-liglig umaapaw. Yes, yan. You can experience that. Hindi po ba? Ako ay dumating upang bigyan kayo ng buhay at ganap at kasiyasiya. Lahat ng kanyang pangako, especially sa ating kaisipan, normal tayo, wala tayong sakit, malakas tayo, hindi tayo, yes, alam natin tignan ang bawat bagay using the lens of grace na binigay ni Jesus sa atin. I know, ano man ang nangyayari sa mundo, alam natin, it has to be unfold so that the scriptures will be fulfilled. Kayo po ba ka-good vibes na? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko kayo. Check the subscribe button, share this video, share the love and the wonderful grace of Jesus. Yan ang kailangan ng mga tao. Yan ang kailangan nilang marinig. Yan ang kailangan nilang makamtan sa kanilang mga buhay. Upang na sa ganon, magkasama-sama tayo sa big event na susunod na the rapture of the church, which I believe malapit na po dahil sinabi ni Jesus, darating na siya. Thank you. God bless.